Yan, what's up mga tol? So, may ano lang ako, no? May DIY lang ako ngayong araw. Gusto ko lang i-share. So, meron akong Beta 3 na B118 na sub before. Okay? So, ang laman dati nito is yung P-Audio na EM600 LB. Okay? So, ang problema kasi nitong aking B3 na to, ginawa ko na siyang white, ng dating black to. So, ang problema nito, napasukan ng daga doon sa butas na bilog sa harapan. So, nung pinasukan ng daga ito, Brad, nangyari is inihian niya yung P-Audio ko. So, yung P-Audio ko ngayon, yung kanyang damper is basa na, tsaka hindi na siya align. So, merong sabit yung voice coil niya. So, pero pwede pa namang ipa-repair yun, no? So, pero anyways, ginawa ko na lang, no? Pinalitan ko yung P-Audio ko ng aking Viper 18 na 800 watts. So, para masilip nyo din, no, kung ano yung laman ng subwoofer amplifier ng Beta 3. Gusto ko lang ipakita rin sa inyo, for share ko na lang din. So, ito yung kanyang module, no. So, medyo may kabigatan siya, Brad, kasi nga ito ay wait lang, toroidal. Wait lang, sir. And mga tol, no, nabaklas ko na yung ating Beta 3 na subwoofer amplifier. So, quick lang tayo, no? Quick view lang tayo. So, ito yung harapan niya. So, meron siyang volume, may inverter siya ng kanyang phase, okay? May high cut siya. So, yung crossover niya, no? From 80 Hz to 250 Hz. Input niya, tsaka output, yun lang, basic. Okay? Tapos, active pag mayroong power, tsaka yung kung lilimit na. So, ito lang siya, SK600. Yung box pala nito, Brad, ng Beta 3, no? Hindi siya plywood, no? Ito ay medyo may ito yan, merong heat resistant na at saka yung parang anti-anay na klase na wood. So, hindi siya yung normal plywood lang, kaya pala iba rin yung tunog nito. Okay, so ito, binili ko to second hand, 18,000. Okay, ang sabi sa akin dati na nagbenta sa akin is walang problema, no? All goods. Pero natest ko naman din talaga to. Naka 5 events kami. Wala nga talagang problema. Maghapon pa kami nagpatugtog yan. Madaling araw pa nga. Okay, so yan lang yung module niya, no? So meron din siyang power dito. Yung yung kanyang connection sa power switch, mga serial numbers. Yung likod niya, okay, para may idea din kayo kung ano yung tsura nito. Yan. So, open type din siya, no? Wala siyang housing. Okay, so, ang bigat ng chassis niya, Brad, ng kapal, oh. Hindi ko na kung ilang gauge ng thickness to. Tingnan ko, nasa 5mm thickness yung metallic plate niya. Okay, tapos pinag-i-screw lang siya. So, ito yung laman niya, no? Okay, so yung toroidal niya, ang toroidal value ng Beta 3 sub is 70, 35 ang kanyang power, no? Yan. Tapos ayun, since second hand nga to, no, mga Brad, sabi sa akin is wala daw to repair, pero nung check ko na ngayon, no, mayroon na pala siyang traces of repair doon, yung resistor na yun, no? Kita niyo ba? Hindi ito. Ayun, no, ayun, no? Mayroon siyang traces ng repair. So, ayun nga, kapag bibili ng second hand, just make sure din mga ganitong module ma-check. Madaling sabihin na as is, no? Never been repaired, pero pag binuksan mo, isa ka pala manalaman yung mga tama na nito. Pero anyways, nagamit namin to against events, no? Walang problema, magdamagan. Ang lakas talaga. Isa lang nito, Brad, sa court, no? Basketball court, talagang yanig na yanig talaga. 600 watts pa yung ano ko nun, yung speaker ko. And then ito naman, nung pinapinturahan ko sa aking kakilala, ang nangyari naman, yung mga wire nito pinagpuputol. Sana yun? Yung mga connect ito, putol. Yung dito niya putol, pinutol. Ito putol din. So, hindi ko na siya mabalik. Although gumagana ito, no? Kailangan ko lang ng wiring dyan. Tinamad na ako. So, tsaka ito nga, mabigat kasi. So, ang aim ko sa video nito is magdi-DIY ako. Ang bigat, Brad. Yan. Again, 70 volts, no? Transformer. Yan yung Beta 3. Okay? So,
ang aking aim is pwede ko bang palitan ito ng AMO 1000. Since open back naman ito, open back lang din yung design nito. Ito may fan to sa likod. Palitan natin yung toroidal ng class D ng 1000 watts. Okay? At 8 ohms. Try natin kung kaya ba niya. Wait lang. Yan. So yung again no, dati yung nakalagay dito is 600 watts na P-Audio. Ngayon pinalitan ko siya ng Viper na 18 na 800 watts. Pero nasa 600 watts lang doon yung RMS nito. 800 watts ano to AES. So yung chinek ko din yung size ng voice coil niya, pati yung magnet size niya para sa P-Audio ko. So tugman-tugma lang yan, pinalitan ko lang. Tsaka chinek ko din yung sensitivity ng P-Audio para lang sila. Okay mga bro, so i-reveal natin no. Kasya ba sa butas ng existing P-Audio ng Beta 3 yung ating module na AMO 1000? Ayun, so meron siyang awang brad no. So kung makita mo, pag isentro natin siya, yan, pag isentro natin ito, okay, so pasok naman siya dun sa may kanyang recess no. Okay, sa may dito niya sa gilid sa baba, okay naman siya. Yun dito lang is hindi tatama sa screw. Ito yung screw ng luma oh. Ganun din dito. Sa taas ganun din, yung mga puti no, kita mo yan, butas. So ganun yung status niya. So sa tingin ko, since pambahay ko lang naman to, tsaka pang events dito sa paligid sa may area namin, itong 6 lang na screw is enough na for me. Since class D lang naman ito, di naman ito mabigat. Okay. Tsaka makapal din naman yung chassis nitong AMO 1000 natin. So good thing no. Chinek ko lang talaga kung pwede o hindi. So ngayon sa sound check natin kung ano ang tunog ng AMO 1000. Okay, so ito parang review demo na din no. Para sa aking AMO 1000S. So kabit ko lang yung wire sa likod, tapos sound check tayo. Yan mga tol, so nakabit na natin yung ating AMO 1000S no. So sound check tayo ano. On natin muna, check muna natin yung power niya kung working ba. Okay, so nag-switch naman siya no. So check tayo ng sound check, kabit tayo ng XLR dito. Wait lang. So mayroon tayo dito isang XLR input. Okay, check lang tayo kung mayroong sound na papasok sa source nya. Okay, so yung lagay natin sa gitna 75 180, lagay lang natin yung mga 100. Lagay tayo ng konting volume. Okay, sound check tayo konti. So yung narinig mo ngayon is yung woofer nitong Ion tsaka NCD44. So yan, full range muna no? Antara tayo ng bass para mapatutog natin to. Lagay tayo ng volume dito. So naka down firing tayo ngayon no. Narinig nyo ba pag gumamit kayo ng lumalabas yung hangin dito bro, tsaka yung hangin ng power ng kanyang fan. Meron siyang kuryente. Nakasagad yung power niya, hindi nag-clip rod. So match na match lang itong ating AMO 1000 sa ating Viper 18. Okay, so iharap natin tong speaker brad no. Lagay lang natin siya sa ano. Iharap natin yung speaker para marinig talaga yung bass niya. Okay, so setup ko lang ulit. Mga tol, so nakaharap na yung ating Beta 3 no. Modified na rin to no, nilagyan ko na ng screen para di mapasok yung daga. So pina side view ko siya, sa baba yung malaking butas, ito yung ano, yung maliit na butas pinalakihan ko konti, hindi naman malaki pero yung cross section area niya is the same pa din. Okay, so yung
Firing nito ngayon is down firing, no? Yung ano niya, yung kanyang speaker na 18 inches is bounce niya pababa. So yung left channel natin nakakonect sa full range. Okay, again yung ginamit ko dito is yung woofer nito, tsaka ito yung kanyang NCD 44 ang kanyang tweeter. Pinasok ko lang sa passive dividing network nito, ano, mula dito sa aking Rox4. So talagang DIY lang ito, Brad, pang testing ko lang. Ngayon sa aking right channel naman, yan, nakadiretso yan ng XLR papunta dito sa ating AMO 1000. Ayan, tapos ito yung power niya. So switch on tayo dito. Ayan, so ngayon lagyan tayo ng volume dito. Lagay ko ngayon sa 12 o'clock lang tayo. Tapos yung dividing network niya lagay ko lang sa bandang gitna. Hindi naman gitna, kumbaga nasa 11 o'clock na sa 100 Hz. Okay, so try natin ulit kung ano yung tunog naman pag nakaharap. So sound check natin, tayo talaga yung acid. Play natin. Okay, so ayan, hamid nyo yung bass. So headset tayo, Brad, kasi gamit kayong headset kasi na low ano to. Uy, putik, nagulat ako. Yan, Brad. Ito pag nakaharap, no? Vibrate. Lagyan natin ng subwoofer. Welcome to my house, bro. Agad 3 o'clock tayo dito, nasa kalahati lang tayo ng ating mixer. Sa AMO 1000 sa likod nakakalahati lang din tayo kanina, no? Gawin tayo ng bass. Sabi na ayan na. Yung putol-putol, Brad, sa Bluetooth lang kasi to sa computer ko, kaya putol-putol, hindi yan sa nadi-distort. To see is to believe, Brad. So para sa akin, Brad, no, pwede kong ipalit yung aking AMO 1000S sa mga naka beta 3 user dyan, no? So pwede nyo subukan, wala namang masama pag susubukan nyo. 7,500 AMO 1000S. Gamit kayo headset, Brad, iba ang low bass. Okay, next sound check tayo, Brad. Last sound check tayo. Medyo lakas pala talaga, no? So next sound check tayo. Volume ulit tayo, kalahati lang. dito. 6 band pass pa lang beta 3 na sub, no? Para sa akin isa to sa mga tawag diyan underrated na subwoofer box
normally mga MCV, Halimaw, yun yung mga turbo sound, no? Yung mga turbo box, yun yung mga sikat ngayon. Pero sa akin ito quality. Okay, so kudos kay B3 sa pag-design nito. Ganda ng pagkakagawa niya ng band pass nito. 6th order band pass. Para siyang Nexo. Okay ba ngalan ng design? NCD44. Grabe vibration. Kuminit ba? Walang init, Brad. Walang init. Half lang tayo, oh. Tingnan mo, 50%. Viper 18 sa loob. AMO 1000S. NCD44, Brad. Mixer FBX6. Rivoral Rax4 natin, no? Mekman natin. Rax4. So, palapit na tayo ng palapit. Mabuo yung ating system, no? Meron tayong parating na neodymium na 15 inch. My goodness, excited na ako, Brad. Natin idols, bilangan. Try rin gumagana. Diba? Ayos dol, no? Hindi din ako. Gusto ko pa isa pang sound check. Hanap tayo magandang kanta. Sarap pagpatugtog ng malakas. Kaso hindi naman pwedeng malakas. Lalo may mga bata sa paligid natin. So, anthem tayo. Torpilla. NCD44 natin, Brad. Kung narinig nyo yung balancing, no? Ayan, no? Balancing 80 watts lang yan, Brad. Paano pa kaya yung 3-inch voice coil na ito ang inubos? Pero may parting tayo, okay? Tsaka yung 4-inch voice coil sa Ormoc. Thank you kuya sa umorder. 4 na perasong 4-inch voice coil na NCD 1000 natin. Again, di makaka-capture talaga ng cellphone yung atmosphere na naramdaman nyo. Yung true user lang talaga pag pag nagamit nyo na, sa kanyo lang talaga maramdaman yung lakas, no? Again, this is AMO 1000, no? So ang estimated dapat dyan, ang mag-headroom tayo. Ang speaker na gagamitin natin, 20% headroom lang. Allowance tayo 20%. 800 watts, kaya nang ginamit ko ngayon 800 watts na Viper 800 ko. 800 watts AES, okay? So yung RMS na 600, pero yung ating module amplifier is 1000 watts, no? So meron tayong 20% na headroom, no? Anting allowance para in case sumagad man tayo, mag-boost man tayo ng bass dito, ano? Hindi pa rin magki-clip. Kita mo kanina, sinagad ko yung bass niya, no? Buo dun sa likod, pati dito, hindi siya nagki-clip kasi yun tawag natin na matching. Okay? Hindi naman pwede na 500 watts yung amplifier natin, gagamit tayo ng 700 watts na speaker. So, yun na, doon pa lang subak na agad yung module mo niyan. So, dapat we need to know how to match the speakers, no, sa may modules, sa may amplifiers natin. Hindi lang dyan sa modules natin, kasama sa mga sa mga Black Ultimas natin, sa mga Class H natin, no. Dapat match, okay?
So wag kayong, as much as possible, dapat mas mataas ang amplifier kaysa kay speaker. Hindi yan masasunog yung speaker nyo, but kung 20% headroom lang, maniwala kayo, never pa ako nasunugan. So yun lang brad, no? Yung ating mini DIY project ngayong araw. At demo na rin ng AYAMA 1000S natin. Tsaka yung demo ng NCD44 natin. Demo ng Viper 18 natin. Okay. Yung Viper 18 natin brad, since alam nyo na kung sino akong katayad ko, no? Si Beta BM. Okay. So NR company, gawa ni BM. BM yung trademark niya, no? Beta mark. Gawa siya ni NR company. Okay, so doon siya nagmula. Pero yung darating ko, wala nang Viper ganito kasi brad, natatanggal yung sticker niya. Ako sa inyo kung okay lang sa inyo na pwedeng ganyan na natatanggal yung sticker sa gilid. Hindi naman lahat, no? Pero para sa akin kasi mas gusto ko yung printed. Dagdag costing kasi siya. So mas maganda sana. Kaya ginawa ko yung parating natin ngayon is plain na lang na black. Okay. At hindi na rin ako nag-rebrand ng Mekman sa likod kasi mas makakamura kasi kapag pangalan nila yung gagamitin. Okay. Hindi ako maka-order ng 100 pieces sa factory kasi hindi pa naman ganun kalakas yung brand ko. Okay. So you know, kung alam nyo na ngayon sino supplier ko. So meron tayo isa pang supplier, basta ipapakita ko na lang sa separate video, no? Medyo mahaba na to. Pero ayun lang brad. Thank you. Salamat sa ibang di ko na-reply, pasensya na. Matagal ako ngayon nakapag-restock dahil sa dollar issue. Pero now mga guys, nakapag-order na ako sa iba. Expect nyo parating yung mga Class H natin, Black Hook X650 tsaka yung ating X750 nasa customs na. Pick upin na lang talaga namin. Nasiraan lang ako ng sasakyan yung tatay ko, hindi makapick up dun sa may factory. Yung mga speaker natin brad, neodymium yun, mag-asawa kayo, sabihin nyo sa akin napakamura, bakit? Direct factory tayo. Okay, so yun lang. Salamat again sa mga bumili sa akin, nagtiwala, no? Sa mga hindi ko pa nare-replyan, pasensya na, busy. Again, weekend lang ako meron time. At eto at least paano nasi-share ko sa inyo, no? Yung aking mga products. Hopefully ma-enjoy nyo yung products ko, matry nyo. Okay, and yun lang. See you in my next video guys, and have a nice day.